Panoorin po ninyong mabuti at intindihing mabuti ang aking mensahe sa topic na ito. No? Parehong may punto si Senator Raffy Tulfo at si Senator Cynthia Villar. Totoo, lumiliit ang ating farmland dahil binibili na nga ng mga developers, no, katulad ng mga kumpanya ni Senator Cynthia Villar ang ating mga farmland. No? Tama rin naman ang punto ni Senator Villar dahil business po ito ng kanyang pamilya. So saan po sila magtatayo ng mga condominiums? Saan sila magtatayo ng mga commercial buildings and residential area kung hindi nila bibilhin ang mga farmland? Ngayon, ang ating gobyerno ay mayroong dapat gawin. Ang DENR nga ba o ang Department of Agriculture? It depends po sa kanilang mandato. Okay? Kinakailangan natin silang maramdaman. Isipin po nating mabuti. Paano kung dumating ang panahon na wala na tayong lupang sakahan? Wala nang lupang pagtataniman ng palay at mga gulay at prutas. Saan tayo kukuha ng mga ito? Malamang aangkat o bibili tayo sa ibang bansa. At ito ay kailangang matigil. Kailangang masawata yung ganitong uri ng conversion ng mga farmland into commercial space or area. No? So, ang dapat gawin either ng DENR o ng Department of Agriculture ay bigyan ng wastong edukasyon ang mga may-ari ng farmland. Paano ba nila magagamit ng wasto ng tama ang kanilang mga lupain? No? Halimbawa po kami, no, sa Nueva Ecija, mayroon po kaming lupang sakahan. Subalit, hindi naman po kami marunong sa kung paano ang pagtatanim hanggang sa pag-aani. Wala po kaming alam. End-to-end process po yan. Wala po kaming experience. So, ang ginagawa ko ay naghahanap ako ng tao na uupahan na magtanim. Poponduhan ko yung lupa. Magtatanim yung tao. Aanihin ng tao yung kanyang itinanim na palay halimbawa. So, pagdating ng anihan, sasabihin ng tao, ay nagkaroon po ng bagyo, bumaha, ganyan, nagkaroon ng kung ano-anong mga insekto kinain. So dahil po dyan ay nabawasan po yung aanihin natin. Okay. So sabihin natin 40 kaban yung maaani. Okay. So sa 40 kaban na yon, ilan po ang mapupunta sa akin o sa aming pamilya? So minsan 4 na kaban lamang. Minsan wala pang 4 na kaban o 3 nga o 2 kaban lamang. So una, dahil kukunin ito ng nagtanim, nagsikap na bungkalin ng aming lupa, and so on so forth. Pero ibibigay sa amin yung kapital. Dahil sa maliit na aming kinikita at halimbawang dumating yung punto na makita ito ni Senator Cynthia Villar, so ooperan niya kami ng malaking halaga. Okay, napakalaking halaga. So, syempre, dahil hindi namin alam kung paano i-cultivate yung lupa namin, paano namin ito mapapalaki, paano kami kikita, paano namin mapapalago, ang gagawin namin dito ay ibebenta na lamang namin sa kanya. So, iyon po yung problema. Kailangan ng wastong edukasyon. Pangalawang maaaring gawin ng DENR o kaya ng Department of Agriculture ay magbigay ng pondo sa mga magsasaka, mga binhi ng mga pananim. Yun po yung pinakang kailangan ng tao. Binhi, no? Maaaring binhi na, kumbaga, ay mapag-uumpisahan ang mga tao para yung gastos ay lesser. So, bukod doon sa mga binhi, kasama na doon yung mga pag-aalaga sa mga tanim, mga fertilizer at kung ano-ano pa, pagpatay sa mga daga o kung ano-ano mang mga bagay o mga insekto, yon. Pangatlo ay maraming kumpanya ang gumagawa ng research tungkol sa kung paano mapaparami ang ani o ang aanihin nating gulay, palay at kung ano-ano pang mga pananim. Andyan po ang Clinic International, CHC International. Ayan. Ako po ay miyembro ng kumpanyang ito. At isa sa mga produkto na aming ginagawa ay parang fertilizer siya. Hindi siya fertilizer lang na papatay ng mga insekto sa mga pananim. Fertilizer po ito na kung saan ay madodoble ang bunga ng aming itatanim. So, ganitong uri ng mga services ang kailangang gawin ng gobyerno.
Kung nagawa ito ng mga pribadong kumpanya, bakit hindi kayang ponduhan ng Department of Agriculture at ng DENR ang mga nasabing mga research? Katulad po nito, ibang kumpanya ang nakikinabang, mga research firms, mga ibang mga kumbaga private company, kagaya nga po ng kumpanya na kung saan ako ay kabilang, di ba? So yun yung mga halimbawa ng mga bagay na dapat nating isipin. So dapat masawata, dapat matigil ang ganitong uri ng pagbili o bilihan ng farmland upang ma-convert ito sa commercial at residential area. Dapat ay magkaroon ng mga services ang gobyerno natin dahil ayaw nating dumating ang panahon, ang oras na wala na tayong kukuhanan ng sarili nating pagkain dahil aangkatin natin na ito sa ibang bansa, which is in the long run tayo ay maghihirap. Bakit? Dahil malamang mahal ang mga bagay na bibilhin natin sa ibang bansa. Mahal ang bigas, mahal ang gulay, mahal ang prutas. So, paano na? So, dapat tama na. Tama na ang bilihan ng mga farmland. I am okay with other researches para matulungan ang mga may-ari ng farm. Paano nila mapapalago? Paano nila maaalagaan ang kanilang farm? So, para sa mga nagnanais malaman kung paano ninyo madodoble ang bunga ng inyong mga itatanim, kumontak lamang kayo sa email ko sa ibaba at ibibigay ko po sa inyo yung link kung saan ay makakabili po kayo ng mga produkto ng CHC. Ayan. Ito pong produkto ng CHC ay subok po ito na marami pong researches, marami pong mga patunay na nadoble ang kanilang mga pananim. Pati nga po sa pag-aalaga ng isda, nadodoble ang itlog.